Magandang gabi po sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig sa himpilang ito ng DWS. Kamusta po kayo? Linggo naman o Sabado naman po ng gabi, alas 8 at minsan pa ay nagpupugay kami sa inyong mga pakikinig dyan sa pamagitan ng palatuntunan ito, at sa susunod na mga sandali po ay ating gugugulin sa pamagitan po ng pagtunghay namin sa banal na aklat sa pagbibigay ng reflection sa mga tinuhayan po namin upang makita po natin ang aral na gusto may parating sa atin ng Panginoon. Ito po ang ating magiging patnubay sa ating buhay sa araw-araw. Kaya anuman po ang inyong maaari pinagkakabalahan, kami po ay humihingi ng inyong mga sandali upang ating mapagsamahan ang palatuntunan ng patnubay dito sa 1494. At siyempre po, ang nagbibigay sa atin ng reflection sa ating mga binabasa rito sa ating banal na aklat ay walang iba kung hindi ang ating kapatid si Kuya Bert Miranda. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig. Naway loobin po ninyong samahan kami ni Kuya Min mula ngayon hanggang mamayang alas 9. At tinitiyak po namin sa inyo na marami po tayong mapag-uusapan at mapag-aaralan sa mga salita ng Panginoon, at ang kanyang mga dakilang aral ay ating pong may sasabuhay at magagamit na patnubay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Yan po ang ating kasama si Kuya Bert na lagi pong napapakinggan natin sa pagbibigay po ng pakahulugan o reflection sa ating pong mga binabasa. Noong pong nakaraang Sabado ay ating pong nakuha sa ating banal na aklat sa Marcos ang ikatlong pagsasabi ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Ang kahilingan ni Santiago at Juan at nakakita ang bulag na si Bartimeo. At ito ay binigyan ng ating Kuya Bert ng napakagandahong conclusion tungkol ho dito sa ating mga binasa, at ang aral na nakikita ho natin at nasisinag natin para ho ating maunawaan na may apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon po ay dadakuhan natin ang chapter 11 ng Marcos, at dito ho'y nangunguna ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Pero bago po kami tumuhay ni Kuya Bert at magpatuloy sa ating palatuntunan, kami po ay humihingi sa inyo ng isang kaunting katahimikan na makasama namin kayo sa isang payak na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataong ito na iyong pinagkaloob sa amin na minsan pa'y magamit mo po kami sa paghatid ng iyong mga mensahe sa aming mga tagapakinig sa himpilang ito. Panginoon Diyos, kami po'y humihiling ng patnubay ng iyong banal na Espiritu na amin pong manahan sa aming pagkatao, sa aming isip, upang ang lalabas sa aming bibig ay manggagaling lamang sa iyo. Nawa po'y maunawan ng aming tagapakinig ang mensahe mo sa gabing ito sa pamagitan ng iyong mga aral na ihahatid sa palatuntunan ito. Ito po'y hinihiling namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Kuya Bert, magandang gabi po. Magandang gabi naman, Kuya Min. Tayo po ay narito na sa chapter 11 ng Marcos. At ang unang-una po dito ay ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Hindi po siguro kaila sa atin, mga giliw ng tagapakinig, na ito ho'y talagang hindi humawawaglit, lalo na ho sa atin bilang mga Katoliko, Kristiyano. At ito ho'y taon-taon ay nakikita ho natin at sinasabuhay ho natin at atin itong nasasaksihan. Yun hong pagpasok sa Jerusalem na marami hong mga tao, Kuya Bert, ang sumalubong sa kanya sa pamagitan ng mga palaspas na ginamit ho noon. Ang iba po noon ay kumitil ng mga sanga ng kahoy at mga palmera, at kanila hong nagayway na pumapasok ang Panginoong Yesus. Ano kaya ang aral na makikita natin dito, mga gilong namin tagapakinig? Aking tutunghayan at bibigyan mo ni Kuya Bert na reflection. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga Olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Bethphage at Litanya. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na layon. Sa pagpasok doon, makikita ninyo na nakatali ang isang bisirang asno na hindi pa nasasakyan ni naman. Kalagin ninyo at dalhin dito.
Kapag ka may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag yun, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din kaagad dito. Kaya lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, bakit ninyo kinakalag yan? Sumagot sila gaya ng biling sa kanila ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba namay pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa nahan at hulihan niya ay sumisigaw ng Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatag, purihin ang Panginoon. Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Bitanya kasama ang 12, palibhas ay gumagabi na noon. Mga giliw namin tagapakinig, Kuya Bert, ito ho yung sa unang-una ho ng chapter 11 o kabanatang 11 ng Marcos. Dito ho ay yung pagpasok ho na tinatawag na matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Ang sabi nga ng iba, yung kinuhang bisirong asno. Alam po naman ninyo, Kuya Bert, yung mga bisiro, kapag kahuyan wala pang karanasan, nasakyan at unang sasakyan yan, yan ho ay naglululukso. At yan talagang ayaw niyong malalapatan yung kanyang likod. Yung mga unang, hindi pa ito kasi nasasakyan Pero nakapagtataka ho rito, yung mga taong sinabihan, kinakalag nila, wala nang sinabi ng masabing sa Panginoon. At itong bisirong ito ay nasakyan nang hindi ho ito nagwala o basta maayos na maayos. At ang nakapagtataka pa ho rito, Kuya Bert, ay yung mga tao na sumama sa kanya at sumunod nung pumapasok na sa Jerusalem ay nagpupurit, nagpapasalamat dahil dito sa Panginoon nung pumasok na sila sa lugar na yun. Ano ho kaya ang nakikita natin ng magandang aral na idinudulot rito, yung pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem nung mga panahon yun na sinangangaral? Maraming mga aral ang maaari nating mabulot dito, Kuya Min. Una-una, yung dalawang alagad niya, pinauna niya. No? Ang tanong, bakit hindi na lang isa? Kaya naman ang isa nakalagay niyo, nagdalin doon. Alam mo, Kuya, nung mga panahon na yon, kailangan kasi kapag yung tao na magsasabi, kailangan na magpatotoo, ay mayroong nagpapangalawa. At makikita mo, sa mga alagad niya, ay nung minutusan niya, dala-dalawa. So, ang ibig sabihin, Kuya Min, nito, sa ngayon, mayroong ding gumagawa nito no? Lalo na yung ibang kapatid natin sa ibang pananampalataya. No? Makakakita ka na dala-dalawa sila. Ito ang kanilang ginugunita, yung pagsugo ng Panginoon ng dala-dalawa. At makikita mo din dito sa binasa mo, Kuya Min, katulad nga ng sabi mo, yung sinabi ng Panginoon, kung may magtanong sa inyo, sabihin ninyo na kailangan ito ng Panginoon. May nagtanong nga, bakit nyo kinakalagyan? Kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din kagad. Kuya, sa ngayon, maraming nangihiram. Gumagamit ng iba't ibang mga kasangkapan ng mga kapwa nila. Pero hindi na nila binabalik kung minsan. So tinuturuan tayo ng Panginoon na kung pagkatapos natin gamitin o manghiraman tayo sa ating buhay sa ngayon, ay may tungkulin din tayong ito'y ibalik. Hindi na kailangan pang kunin ng may-ari na pinanghiraman mo.
Kuminsan kuya, ang nangyayari, tayo pang nagagalit na ng hiram eh. Kung halimbawa ng hiram tayo sa isang kapwa natin, sa isang kakilala natin, pagkatapos